ito pong si Gutesa ay tila napag-iinitan po, no? Ay napag-iinitan po at parang pinalalabas na siya po sa kaganapang ito. Akala nyo po si Gutesa po ang may pinakamalaking kasalanan sa lahat eh. Kalimutan nyo na yung mga 25%, kalimutan nyo na yung 21 billion na punta raw di umano kay Saldico. Kalimutan nyo na po na ba yung mali-maletang pera ang dinideliver kay Martin Romualdez di umano. Kalimutan nyo na po na may mga ghost flood control projects. Ang pinakamalaki pong kasalanan sa lahat ay hindi nagtutugma yung pirma ng abogado dito po sa dito po sa notaryo publiko nito ni Gutesa. Hindi ko po maintindihan kung bakit po sa dami po ng dapat imbestigahan ng lahat ng mga investigador, Senado, ICI, DOJ, Ombudsman, ang pag-iinitan po nila, no? Ang pag-iinitan po nila ay yung pirma po dito po sa notaryo publiko. Yun po ang pinakamahalaga sa kanilang lahat. Kung iba po ang pirma, wala na po, yan na po. Dapat po ang parusa kay Gutesa dahil iba yung pirma ay lusawin, tadtarin, pinupinuhin, no? Tadtarin na parang betchin at patangay sa hangin. Yan po yata ang gusto nilang mangyari dito po kay Gutesa. Buong media po, gigil na kay Gutesa. Alam niyo po kung bakit? Si Gutesa po ang nagdugtong. Si Gutesa po ang nagdudugtong ng kwento, ng totoong kwento, kung sino ang totoong makukonsider natin na pinaka magnanakaw po sa lahat. Tanging si Gutesa po ang nagtukoy. Siya po ang susi dito po sa ayaw pangalanan ng lahat ng mabubuting nilalang na nakatira sa Pilipinas. Sino po ba ang mga mabubuting nilalang na nakatira sa Pilipinas na wala pong nagawang pagkakasala? Isa-isahin ko po yung mga grupo na yan. Yan po yung mga grupong dilawan, yung mga loyalista, mga pinklawan, mga makakaliwang grupo, ha? At ito pong mga abnormal na mga apo ni Ninoy, ha? At lahat po ng mga anti-Duterte. Ayan, mga walang dungis, mga kaparian, kamadrehan, lahat po sila. Ang tinutukoy pong pinakamakasalanan sa nagaganap ng ito ay walang iba kundi si Orly Gutesa. Dahil lamang siya po ay nagpanotaryo, no? Nagpanotaryo po kasi siya. Kasi hodang ang kanyang mga binigkas, hindi po napatunayan nagsinungaling. Bakit po? Hindi po na-contempt. May mga napatunayan po ang Senado na nag-appear sa kanila na nagsinungaling. No? May mga nagtestimonya po sa Senado na napatunayang mga nagsinungaling. Ito po sila Alcantara, Bryce Hernandez, tsaka si Carly Diskaya. Pero si Orly Gutesa po, at ano po pagkakapareho ng mga to? Umamin po itong Alcantara, itong Bryce Hernandez, itong Carly Diskaya. Pare-pareho po silang umamin na sila po ay bahagi, no? Bahagi po sila ng nagaganap na pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas. Bahagi po sila, ibig sabihin po ng bahagi na may porsyento po sila. May porsyento po. Si Bryce Hernandez, si Alcantara, at saka si Diskaya, pare-pareho po yung nakakulong sa Senado dahil po na-contempt. Bakit po na-contempt? Dahil sila po ay nagsisinungaling. Yung mga senador, si Saldico, si Villanueva, si Jinggoy Estrada,
at iba pa. Kasama po yung Bernardo at yung dating congressman ng Caloocan, ay mga nasabi rin po na kasabwat dito. Pero baliwala po ang kaso nila lahat. Sila po ay nagkamal, pinagbibintangan na nagkamal ng salapi. At ang pinakamalaki po na pinagbibintangang nagkamal ng salapi ay si Martin Romualdez, na tumanggap isang araw 35 na maleta. Bawat maleta po ay more or less 48 million. Tumanggap isang araw ng 35 na maleta na 48 million each. No? Ang lalaki po ng ninakaw sa bayan, pero wala pong silbihan. Dahil ang pinakamalaki pong kasalanan sa Pilipinas ngayon ay nagpanotaryo ka. At ang notaryo mo ay sinabi ng judge, grabe na to. Ibang klase ka, Orly Gutesa. Yung papel sa notaryo mo, iba yung pirma sa tunay na pirma ng abogado. Antindi. Pineke mo. Isa kang palsipikadong tao. Pinakamasama ka. Alam na po ngayon. Tapos nagkakagulo ang media dahil may sinasabi pa sa Latin. Sa Latin mo. Sa Latin mo, baby. Naglalatin na po ngayon ng lahat. Palses 1, palses 2, palses 24. Ang ibig sabihin po ng salita niyan, magkamali ka sa isa, ikaw na ang pinakamasamang tao sa buong mundo. Yan po ang taguri nila kay Gutesa ngayon. Pinakamasamang tao. Taig lahat ng mga ninakaw, mga magnanakaw, wala yan. Ang pinakamasamang krimen ngayon sa Pilipinas, peke. Peke ang pirma sa notaryo. Yan po ang at ang kinakailangan po, na dahil si Gutesa na po ang pinakamakasalanan. Imagine niyo po, yung iba sa inyo, hindi nakakapaniwala sa sinasabi ko. Ganito po nila pinalalabas. Si Gutesa po ang pinakamakasalanan ngayon dahil yung pirma sa notaryo ay iba. Kahindik-hindik. Tanong lang, hindi ba kayo na-shock? Hindi kayo na-shock nung narinig ninyo na 35 maleta na may lamang 48 million bawat isa dineliver sa isang magnanakaw? Hindi ka shock-shock yun? Wala kayong aksyon na gagawin? Pero, yung lahat ng media, grabe. Nakita ko po kung gaano umaapoy yung mga bibig nung ini-interview po nitong mga media. Itong si dating Congressman Defensor. Grabe po yung galit nila. Palses 1, palses 2, palses 4. Antindi. Naglalatin lahat. Sa Latin ko kaya kayo. Antindi po. Pumubuga ng apoy ang lahat ng media ngayon. Nawala na po sa mga katinuan. Sa galit po nila kay Orly Gutesa. Sino naman po? Sino naman po ang hindi magagalit kay Gutesa? Piruin mo, humarap ka sa Senado. Iba yung pirma. Antindi. Hindi po kino-question kung ano yung sinabi ni Gutesa. Wala po silang kino-question. Hindi po nila napatunayan na nagsisinungaling si Gutesa. Tinanong ba nila si Gutesa matapos manumpa? Pinagkwento po nila si Gutesa. No? Pinakwento po kay Gutesa yung laman ng kanyang may peking pirma na notaryado. Alam niyo po, sabi nga ni immaterial yan. Sabi ni dating congressman, kasabot ka! Kasabot ka! Defensor! Hindi. Kung nabubuhay yung tiyahin nito ni Mike Defensor, Mike Defensor, bubunga nga ang kay Chuck . Ngayon lang po ako nakakita. Sabi nga ni Marcoleta, ang ganda ng halimbawa ni Marcoleta . Kung sa baryo naganap yan, dinagdagan ko na lang ng baryo.
Kung sa baryo po naganap yan, may nagsumbong sa barangay, na may nagnanakaw ng kalabaw. Ano po ang gagawin ng barangay? Aalamin nila kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw. Badong, kalabaw pala yung pinag-uusapan. Pag maletang pera ang ninanakaw, bawal mong alamin. Naiintindihan mo ba, Badong? Pag kalabaw, natural. Meron pang common sense ang mga barangay. Nagsumbong yung kapitbahay. Eto po, ninanakaw po yung, nakita ko po, ninanakaw. Yung kalabaw ng kapitbahay namin. Tara, sugurin natin. Baka abutan pa natin yung magnanakaw. Yun po ang tendency, magmamadali ang buong barangay. Magmamadali po ang buong barangay, hahabulin, baka abutan pa yung nagnakaw ng kalabaw. Kung kay Orly Gutesa po nyo ilalagay ang sitwasyon ni Orly Gutesa, ganito po ang nangyari kay Orly Gutesa. Siya po yung nagsusumbong na may nagnanakaw ng kalabaw. May nagnanakaw po ng kalabaw doon. Barangay chairman. Chairman, may nagnanakaw po ng barangay doon. Ay, ng barangay. May nagnanakaw po chairman ng kalabaw. Ganun ba? Iimbestigahan ka namin muna. Kung tama ba yan? Yung tsinelas mo ba nung pumunta ka rito ay sa'yo? Hindi po sa akin to. Naisuot ko po kasi nagmamadali ako eh. Hindi pala sa'yo yan tsinelas na yan. Kanino yan tsinelas na yan? Akalain mo nakapunta ka ng barangay, hindi sa'yo ang suot mong tsinelas? Iimbestigahan ka namin. Ganyan ang ginagawa nyo kay Gutesa. Asan ang sombrero mo? Nagsusumbong ka sa barangay. Ay, naiwan ko po sa bahay. Nagsusumbong ka sa barangay, hindi ka nagdala ng sombrero. Ano yan? Hindi inalam eh. Kung nasa na yung magnanakaw ng kalabaw eh. Ganyan po. No? Nag-press release pa si Lacson. Hindi talaga eh. Hanggang saan paaabot ang panloloko? Si Lacson pa ang niloloko. Sino po ba ang nanloloko dito? Basahin ko lang po ng konti. Ito ang tanong ni Senate President pro tempore. Ito po ay press release ni Senator Lacson. Ito ang tanong ni Senate President pro tempore Pampilo Ping Lacson nitong Huwebes matapos niyang tawagin na kasinungalingan ang pahayag na ang dating Sergeant Orly Gutesa ay nasa kustudiya umano ng Philippine Marines. Ani Lacson, mismong si Philippine Marines Commandant Major General Vincent Blanco III ang nagkumpirmang hindi kailanman napasailalim sa kustodiya ng Marines si Gutesa. Aliwas sa sinabi ito ni dating Representative Michael Defensor. Kita mo na? Defensor? Ikaw na ngayon ang uusigin. Sinungaling ka pala, Defensor. Paano po yung ninakaw na kalabaw? Wala kaming pakialam dyan. Ang aalamin namin, bakit? Kaya po tayo nagiging katawa-tawa na eh. No? Tinutugis po nila ngayon si Gutesa. Ano po ba kasalanan ni Gutesa? Sinabi po ni Defensor, eto ang linaw lalabas po si Gutesa, ipatawag nyo. Wala naman kayong patawag. Alam nyo, kaya yung mula po sa pinakataas natin, yung mula po sa Pangulo natin, nakakatawa na po ang Pilipinas eh. Pinagtatawanan tayo. Akalain nyo, tineturn over yung leadership ng ASEAN. Ang presidente si BBM, ang nakalagay doon na, doon sa may, di ba ganun sa may mga program. May malaking video doon. Yung nakalagay sa video si Tatay Digong eh. Sinadya nyo ba yan, Malaysia? Grabe naman kayo, parang sinasabi nyo na wala ka sa kalingkingan ng dating Pangulo. Ano po koneksyon? Alam nyo po, nagtatago nga si Gutesa dahil
hinahunting nga eh, di ba? Ayun naman, no? Ano sabi ni Marcoleta?